Kaugnay sa nagpapatuloy na airstrikes ng Israel at Iran sa isa't isa, papanayan po natin si Migrant Worker Secretary Hans Kakdak. Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Una po, kumustahin muna namin yung Pinay po na critical daw ang lagay. Well, sa ngayon, nasa critical condition pa rin siya. Dinalaw siya ng team natin. Opo. Under the auspices of the embassy, yung ating Migrant Workers Office at sa OWA, yung team ni Admin PY Kaunan. At ang news na natanggap namin doon sa dalaw ay conscious siya, which is a good sign. Yung kulay niya ay nung isang araw ay medyo maputla pero nag-improve. So another good sign. But nevertheless, kailangan pa rin talaga mag-improve ang condition niya. She will be due for an operation. Opo. Ang isang maganda dito ay meron siyang kapatid doon. So nagbabantay sa kanya sa ospital, nadatnan namin doon sa ospital. At pati yung pamilya rito sa Pilipinas ay nakadaupalad na rin namin to assure them of government assistance. Itong pinag-utos ng ating Pangulo, pangalagaan ang mga OFWs dito sa sitwasyon na ito, sa sigalot na ito, dahil kailangan sila matulungan. At meron pa rin naman tayong tinutulungan bukod sa yung dalawang nasa ospital. Yung isa, hindi critical ang condition. Opo. And then meron pa rin tayong tinutulungan sa mga hardest hit areas, sa mga hard hit areas, kung saan meron tayong dinalagay ngayon sa temporary accommodation. Opo. Nadagdagan pa ho ba yung mga kababayan natin sa Israel at Iran na nasugatan o kaya nasaktan, Secretary? Well, sa awa ng Diyos, nagkaroon na naman ng attack kahapon, pero sa awa ng Diyos, walang tayo napabalitang nasaktan. Yung apat ay yun pa rin ang bilang na alam natin. Meron tayo ngayong 14 na tinutulungan o natulungan. Opo. At yun nga yung sinasabi ko, 8 sa kanila nasa temporary accommodation natin ngayon. Gaano na po karami nagboluntaryong umuwi o magpa-repatriate? Well, ngayon, tumatayo sa 109 yung nasa listahan natin. Opo. And counting. 85 doon sa 109 nagpalista na bago pa nung atake nung Biyernes sa Iran. Opo. Pero sa ngayon, umaabot na ng 25 yung gustong magpa-repatriate, and counting yan. It's a continuing count. Nadadagdagan araw-araw yung gustong magpa-repatriate. Opo. So hopefully kapag nagkaroon ng opening of the airspace, sarado kasi ang airspace at ang airport, ay magkakaroon tayong pagkakataong maglikas. Opo. Sa ngayon po ba, ano update sa Israeli at Iranian government? Marami na ho nadadamay. Wala ho ba usapan na mag-ceasefire sila? Sa puntong ito ay kailangan natin ng kaukulang payo mula sa DFA, no? Sila ang ating political and security experts on the ground. And we are also in touch with Sekibo and the DND on this matter. May parawangan tayo sa mga OFW na nasa Israel at Iran, Secretary? Yes, sa ating mga mahal na OFWs, manalig po kayo. Kayo po ipangangalagaan namin, lalo na yung mga matinding na epektuhan ng mga pagsabog at atake ng Iran, mga missiles. At kami naka-monitor po sa sitwasyon. Mag-ingat lang po. Tumungo sa bomb shelter at sumunod sa protocols ng host government patungkol sa inyong safety. Kung wag masyadong lumabas sa bahay, wag lumabas ng bahay, at wag rin pong masyadong makilahok sa mga malawakan discussion o lalo na yung pagpapalaganap ng fake news sa panahon na ito. So mag-ingat lang po. 1348 ang ating hotline, plus 632-1348 pag nasa abroad. Mag-ingat po lagi. God bless. Maraming salamat, DMW Secretary Hans Kakdak. Ingat po. Salamat, ingat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.